20 years old po, nag-asawa na ako, sumabak na ako sa hirap. Akala ko masarap eh. Hindi pala. Hindi pala ganun kadali. Oo. Maaga kong sinuwayan sabi ng magulang ko. So bilang parang nahiya ako sa sarili ko. Pero proud din ako kasi bilang may bahay, pag may anak ka, may asawa ka, parang nakaka-challenge yun eh. Mas nakaka-inspired. Kasi kung wala akong anak, baka wala akong pangarap. Para sa akin yun ah. So sabi ko, okay lang to. Kailangan ko lang talaga sigurong magsakripisyo. Kailangan ko bilang nanay, kasi tayo, pusong mamon tayo eh, lalo-lalo na sa anak. Wala tayong ibang iniisip kundi para sa pamilya, para sa anak, para sa pamilya, para sa anak. Lahat ng kapwa ko may bahay, ganun kasi lang iniisip. Wala tayong ibang, isusugal natin buhay natin para sa pamilya eh, parang ganun. So sabi ko, mag-abroad ka para mabayaran yung utang natin. So pag-abroad niya, good news, sunod-sunod din dilubyo. Namatay biyanan ko, and then last November na-operahan ako, acute appendicitis. Yun ang pinakagrabe. Nasa OR ka, nagdadasal ka, aside sa bill na iniisip mo, nadadagdag sa utang ko, wala pa yung asawa ko. Yung through cellphone lang. Parang umiiyak, ay, kumusta ka dyan? Tapos sabi ng doktor sa akin, mamamatay ka na anytime. Sabi ko, Diyos ba ito? Parang magsabi sa akin. Ay, hindi ko makalimutan sa OR. Sabi ko, God, huwag mo muna akong kunin. Kasi may anak ako, 3 years old pa po yung anak ko noon. Huwag niyo po muna akong kunin. Kasi may pangarap ko sa anak ko. Magkaroon siya ng educational plan. So, habang umiiyak ka, dadasal ka. Kasi sana maging successful yung operation. Ganun. So, sabi ko, bilang working student, 10 years po ako iniwan ng nanay ko sa Mindanao para mapaaral. Nainiwan ako sa auntie kong may kaya, may business. Kaya doon pa lang, naka-mindset na sa akin na parang ang may pera, yung may mga negosyo. Diba? Ang pera nasa business, sabi ko. So, by December, pag-release sa akin sa hospital, nakilala ko yung sponsor ko, nangulit siya sa Facebook, inad ako, yun pala, re-recruitin ako. May pala ako inad, kaya kung may mag-add sa'yo, ano ba yun na yun? So sabi niya sa akin, pag gusto mong business, sabi ko, marami na akong business na try, pero lahat lubog. Malending, direct selling, naranasan ko maglako ng biskwit, bigas, itlog sa daan, para lang makatulong sa financial ng asawa ko. Kasi, alam na maantayin ko yung buwan ng kita niya, ang hirap. So sabi ko, ayaw ko. Sabi ko, ano ba yung business niya? Sabi niya, networking. Sabi ko, patay. 2010, narinig ko yung number 1 na investigador. Ano sila? So sabi ko, ayaw mo yan. Pangit ang approach mo. Sabi ko, networking. Sabi niya, wala nang mawawala. Try mo lang. Kasi yung upline ko, nasa Amono. So, pinapunta niya, sabi niya punta ka sa bahay. Sabi ko kay upline June, siya po yung sa akin one-on-one. Doon tayo sa kapitbahay. Kasi galit yung mama ko sa business. Ayaw na niya kasi sunog na sa business yung namin eh. Laki na nang nalubi sa akin. So, pagpunta doon, paglatag sa akin ng OPP sa Global, doon ako natigilan sa how to join. Isa sa benefits yung scholarship certificate. Naalala ko yung pinagdasal ko kay God. Sabi ko, bakit parang opportunity to para sa akin? Ano sabi mo? Sabi ko kay Kuya John, sabi niya, scholarship certificate. Sabi ko, hindi ka nagbibiro, educational plan. Sabi ko, kasi yun pinray sa akin eh. Ibig pa lang sabihin nun, si God, parang gagawa ng way. Binigyan man ako ng maraming problema, pero may binigay siya. So sabi ko, ganoon pala yun. So sa mga invites dito, or sa mga members, huwag po natin gawing rason ng problema pag na-invite ka sa Global. Kadalasan kasi, pag na-invite, may utang ako eh, hindi ko kaya mag-invest. Hindi ganon. Masisipin mo, ito pala yung binigay ka na opportunity para mabayaran mo utang mo. Diba? So sabi ko, hindi na ako negative. Sabi ko, okay, business-minded naman ako, although, pangit lang kasi nung time na yun yung network marketing eh. So sasabi ko, say mag-join ako. Pag-uwi ng bahay, sa kabaliwang ko doon, sabi ko sa sarili ko, sana ako makukutang na naman nito. Hindi ako pinakutang ng nanay ko, galit na siya eh. So sabi niya sa isip-isip ko, sabi ko may uncle ako from abroad, siguro mapapakutang ako, 7,980. So sa swertehan naman, hindi ako binigo, may pinakutang ako na auntie ko. So galunan ako, pagbalik ni Gwen, yung sinuksok kasi, bago lang yung sugat ko, sariwang-sariwa, hindi ako makalabas ng bahay. Inipit ko lang sa bulsa niya. Hindi ko po kahit gano'n siya kakilala, second time lang. Sumugal ulit ako, hindi ko alam kung babudol-budol ba ako. Diba? Pero sabi ko nakilala ng sinugal ko, sabi na naibig, pag natakbo ito, patay ako, nagbabayad ako ng utang. Pero kinabukasan bumalik siya, dala-dalang global package. Tuwang-tuwa ako dati.
So, naging member po ako dito. Pero after 2 months, bago ko nakita ang head office. Nung nakita ko February 2011, mas nabaliw ako kasi narinig ko yung mga speaker dito sa stage na to. Talagang nakaka-inspire. Sabi ko, hindi pa ako nagkamali ng business sa pinasukan. Ito na yun. Pero may tanungan naman sa isip ko, anong gagawin ko? Hindi ako nakakalabas ng bahay. Bilang may bahay, nandun ka lang eh. Di ba? So dapat, may sistema dapat eh. Doon ko nakilala ang Facebook. Ayan. So sa Facebook, sabi ko, sayang to kung papost-post ako, wala naman akong napapala. Di ba? So nakita ko, sabi ko, ay may potential to. Dito ko gagawin ang AIM Global. So, kahit nasa bahay ako, ito para tip na rin sa mga invite namin dito, mga member. Kahit nasa bahay kayo, kahit through YouTube lang magagawa nyo. Katulad ng ginagawa ko. Kasi, 3 years old ang anak ko noon, hindi natin basta-basta naiiwan yun eh. Ayan. Pero after 3 months doing the business, wala pong resulta. Yun po yung maganda doon. Walang resulta kasi po, hindi pa pala dapat ganon. Sabi ng upline ko, kailangan mong pag-aralan. Yabang mo kasi. Ayun, sabi niya, hindi kasi, ang direct selling, iba naman dito, ibang in global. May sistema to, pag-aralan mo. Parang nagtukang ka ng vocational school. Sabi ko, test na nga, 6 months, ito 2 months lang, bibigay ko daw. So April, May, binigay ko, nag-aral ako. Lahat ng training dito sa head office, sinunod ko lang po yung upline ko, bilhin niya, atin ako OPP, training. Nakikinig ako sa mga nagmamam, mga ganong diskarte. Lahat yun in-apply ko sa Facebook. And then after 6 months, may naniwala sa akin from Lebanon, si Ate May Chuan. Ayan. So nakakasay ko lang, sabi ko, nakaka-inspired. Isang tao naniwala sa akin, samantalang asawa ko, pati mama ko. Ano sa mga na ako, dinagdagan ko daw yung utang ko. So sabi ko, dito na ako mag-focus sa Facebook. And then, ayun, okay naman siya. Pero tinuloy ko lang talaga yung training kahit nasa bahay. Kahit lahat, pero nakakaranas din ng mga rejection, pangingin dyan dito sa office. Kaya sabi ko, hindi na muna ako magdala. Baka di ko swerte yung pag-invite sa office. Sa Facebook na lang ako, hakot, todo hakot. After 3 months, nagkakaresulta siya, nagkaroon ako ng international team. Sa Facebook lang. Yung goal ko una is magkaroon ng Alliance Unico International, binigay ni God. At doon, sabi ko nga, i-train ko yung na Facebooker. So, doon sabi ko, naging posible. Ang dating imposible na sinabi ko, naging posible pala. Dahil, ang ginamit ko lang dito is, aside sa sistema sa global, is believe sa sarili. Ayun. Lahat naman talaga tayo may believe sa sarili eh. Pero para maging believe ka sa sarili mo, kailangan i-commit mo din. Diba? Huwag natin bigyang limitasyon, yung pagiging global. Pero dumating din sa time na halos gusto ko na mag-quit. Pero pag tinignan ko kasi yung problema namin before, ayoko nang balikan eh. Diba? Sino bang nai-enjoy sa kahirapan? Diba? Wala naman siguro nagtatawa, nagtitingin ng listahan ng utang. Diba? Bilang nanay din, gusto ko rin talagang magkaroon ng magandang edukasyon yung anak ko. Kasi yun nga, working student ako, ayoko pamana sa kanya yun. At lalo na yung unang goal ko, na malagpasan ang income ng asawa ko sa abroad, sa Saudi. Kasi negative nga siya. Nung kanano ko yun, nalagpasan ko yun, ayun, positive na siya. Pinapakita ko yung income ko sa webpage, ayan. Mas alam niya yung username password. Mas maganda pala nakapag-positive pala yung password yun. So, 1 year doing the business. Sa lahat ng obstacle na bumabangga sa akin, lahat yan hinarap ko. And then, pag uwi ng husband ko, sabi ko nga, goal ko, makapag-for good siya. Ayoko po kasi talagang antayin na tumagal sa abroad. Dahil mahirap po, lalong-lalo na sa Saudi. Driver po, isang driver ng company yung asawa ko sa Saudi. Tatawagan ka, biglang sabihin, ay may checkpoint pala dito, anuhin kami ng Arabo. Ano ka ba? Diba? Kasi kahit asawa tayo, hindi lang masahod na antay natin eh. Diba? Ang hirap ng gano'n, kaya sabi ko, kailangan ko mapauwi yung asawa ko. Pag uwi niya, niregaluhan ko lang naman siya, Mitsubishi Adventure. Nakakainis ka din, negative eh. Ganun lang pala yun. Diba? Nakakainis, kailangan pag negative, regaluhan mo na. At walang may bahay na nagregalo ng sasakyan. Hindi sa pagmamayabang, pero talagang yun yung naani ko sa In Global. At aside pa nun, aside sa nabuo yung family, lahat, pati as anak ko na nakakala ko hindi ko mapaaral, napapasok ko sa pribadong paralan.
Nasabi ko kahit, kasi 3 years old siya noon, sabi niya, mama, bakit hindi ako nag-nursery? Sabi ko, naku, ano lang, pagbigyan mo na si mama, bigyan mo ko 1 taon. Kasi kung papaaral kita, wala nga eh, marami nga tayong utang. Gusto ko doon ka sa private. Ayun, at least kahit pa paano natupad na yung global lahat yun. Ay, pag-uwi ng asawa ko, tinulungan niya ako, gumawa siya ng sariling grupo, nag-7 hits din po siya. Ayan, hinayaan ko siya mag-create sa kanya para maramdaman naman niya yun. Para dalawa na kami. And then, last 2013, 2 na invest ko, ang isang townhouse. At last October lang po, brand new Santa Fe. Yun lang pala yung paligid mo asawa. Kaya hindi ko sa mga babae ito, ganun lang gawin natin. Diba? Lalo na sa mga kalalakihan na negative yung mga husband o sa mga mother na negative dun sa ginagawa ng anak, huwag niyo pong pigilan. Para sa inyo kasi itong ginagawa namin eh. Diba? Lalo na sasabi ko sa negative yung mama ko. Ang nakaka-inspired lang doon, nung nagka-resulta na ako, damay sila kasi ako nag-create na account nila. Ako nag-hirap eh. Pero maganda doon, nabibigyan sila ng savings. Nabibigyan sila ng savings. Ang kapatid ko kahit hindi pa-graduate, meron na. O di ba mas masarap yun. Aside sa meron ka, ito yung gusto ko yung global. Yung mayaman ka na, pati pamilya mo, damay pa. O diba? Yun lang po, bilib sa sarili. Kahit anong rejection may encounter nyo, kahit sa Facebook, nag-block po ba kayo, na-unfriend kayo? Naranasan ko rin yun. Naranasan ko rin po yun. Na alam mo yung nakakainis, nakakairita, na deal mo na, kinabukasan, block ka pala. Pero okay lang yun. Huwag dapat tayo kayo masaktan. Silang masaktan. Kasi hindi nila alam, di pala nila intindihan. Diba? Through Facebook, ayan. So, guys, believe sa sarili. Commit lang po. Huwag natin bigyan ng due date yung pagiging global. Marami nga akong mga uplines na nakikita na 2 years na, 1 year na, di pa rin nag-quit. And now talaga nag-earn sila, yung mayaman sila. So, sabi ko, gusto ko rin maging ganon. Gusto ko lang, lalo na sa mga may bahay. Gusto ko maka-inspired sa mga may asawa. Lalo-lalo sa mga single parent. Guys, sabi ko kung ako nga namang problema na may kasandalan na asawa, kayo pa kayo mga single parent. Mga single father, mga single mother. Gawin natin to para sa anak natin. At lalo-lalo na sa mga kalalakihan. Mga partner, kung nakaya ng isang babae, may bahay pa, kayo pa kaya? Diba? So dito walang pinag-usapang estado ng buhay. Kasi pag ikaw nagka-resulta, talaga naman, lubos biyaya. Diba? Yung in-expect mo na yung goal ko na malagpasan ang sahod, nakapag-forgood ang asawa, iba pala. Iba pala ang binigay niya, mas grabe pa. Kaya, thankful talaga ako kay God, una-una kay God, kasi binigyan ako ng maraming problema. Pero yun pala magdadala sa akin sa yung global. Ayan. Marami sa mga board of director na very proud ako kasi Filipino-owned company. Nung in-OPP talaga ako, sabi ko gusto ko to. Kasi, yun nga, kilalang kilala mo, Pinoy na Pinoy. Sa produkto natin na, yun ang talagang nakapag-positive din sa family ko kasi marami siyang napagaling sa member ng family namin. Tapos sa mga uplines, sa Mylene Evdani, thank you out. Kasi binigyan mo ng chance para makapag-share. Then sa mga upline ko, Ryan Tumada, the head of Alliance Unicorn. Ayan, na walang sawang nagme-mentor. June Amin, ayan si Kuya June, na halos madaling araw na matapos sa kamay din sa akin pag dinext ko na quit na ako. Talaga hanggang alas 3, baliwan. Wala namang 1 pa. Pero yun, nakinig lang din ako sa mga crosslines ko na talagang pag, naglalaylo na ako, talagang pinapaalala nila. At sa mga downlines ko, sa mga partners ko, international, andito silang lahat. Sa mga naniwala sa akin, dahil lang sa Justin TV, ang dami nanood ngayon, International Alliance Unicorn, the Facebooker, from Middle East, US, Europe, Asia country. Talagang sabi ko, noon pangarap ko lang, ngayon, andyan lang sila naniniwala. Dahil kung wala naman sila, wala ako dito sa harap ngayon eh. Ayan, sa mga nagtiwala, sa mga maraming pera pinadala sa amin. So, sabi ko nga, ang goal namin ngayon is makapag-for good. Kasi ngayon marami talaga sa mga leaders namin nakapag labas ng sasakyan.
So alam mo yung dating nakabanding mo lang sa Facebook, ngayon kasama mo na. Diba? Yun yung masarap. Kaya tip ko lang po, huwag tayong mag-quit. Huwag tayo mag-quit. Lahat tayo nasasaktan talaga dito. Wala namang nagsasalita dito nang walang rejection na receive, diba? Totoo po yun. Kasi nung ako po, sabi ko, talaga bang na ano yan sila? Napagdaan sila ng hirap? Sa akin po pala yun, totoo pala talaga yun. Nabubulol ako. Ayan, so, ang sabi ko lang, sa katulad kong may bahay, sa mga invite dito sa mga members, gawin natin ito para sa family natin. Lalo sa mga anak natin. Mahal natin yung mga anak natin. Lalo sa mga sa abroad. Sabi ko nga, marami naman sa nag-abroad dahil sa family, pero parang ayaw na ng opportunity. Okay lang yun. Magigising din sila. Eh, sa mga invite namin dito, go lang ng go. At gagawin natin yung global, hindi lang para magpakasarap, kundi para makuha ang ating mga pangarap. Thank you po. Fatima, Bading! Maraming salamat. Magaling ba si Fatima? Yes! Para tuloy-tuloy tayo, James. Siguro pakilala na rin natin isa sa upline ni Fatima. Itong babaeng ito.